Ready po ba ang lahat na mag-worship sa Panginoon? Ay, hey, patingin nga ng ngiti. Amen! Yun, magkaroon po tayo ng excitement kasi muli natin kakatagpuin ang Panginoon sa lugar na ito. Muli natin ma-experience, muli natin mararanasan yung love ng Lord. Amen! Hallelujah, Lord. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. God, we want to be at your feet, O Lord, at this moment, O God. Down at your feet, Panginoon. We want to stay, Panginoon, sa iyong paanan, O God, in the name of Jesus. And Lord, hinihingi namin yung presensya mong muli, Panginoon. Prepare our hearts, O Lord, sa pag-experience, sa karanasan, Panginoon, na muli namin pong matatanggap sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Unite us in worship, Holy Spirit. Hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. So higher calling, there is the soul, higher calling, no
greater on earth than to bow and kneel before your throne. And I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I need to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I need to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I need to worship you. Oh Lord, I need to worship you. Oh Lord, I need to worship Hallelujah! Itaas po natin ang ating mga kamay at pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God. Yes, Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sarap, no? Sarap mag-worship. Amen. So, yan. I-welcome naman po natin ang bawat isa. Pwede po ba lingunin natin yung mga nasa likod? Nilingon yung padero. Ayan. So, kaya naman natin ang pang Miss Universe. Patiin naman po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Kapatid. Ayan. Salamat at nandito ka. Yun. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Sige po. Let's all declare this time kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sing. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Yes, God. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ng pag-ibig niya. Siya'y laging kapal.
maglaho ang buong mundo. Tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. At kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, Yes, Lord. dakila siya, Dakila ka, Panginoon. dakila siya, Kapantay, walang dakila katulad. siya, Yes, God. dakila siya, 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 dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. We will continue to adore you, Lord, sa lugaring ito, Panginoon. The universe, oh Lord, is at your feet. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are great. You are great, oh God. Muli mo pong ipakita sa amin how great you are, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars align this night for you. Always God be praised. God be praised, and we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you. I adore you, and there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore
Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. We will crown you. We will crown you King forever. Living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. ever living. God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. ever living. God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. ever living. God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. ever living. God, we adore you. We adore you, Hallelujah. Patuloy po nating palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Lord, sobrang dakila mo, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Sa oras po na to, pwede po ba nating alalahanin kung gaano po naging dakila yung Diyos sa buhay nyo ngayong buong linggong to? Sa lahat ng dinaanan nyo, sa lahat ng nalagpasan ninyo ng mga pagsubok, na hindi kayo iniwan ng Panginoon, hindi kayo pinabayaan ng Diyos, hindi kayo kinalimutan ng Diyos. Kahit sobrang dakila niya, ikaw pa rin yung inaalala niya. Ganun po kabuti yung Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging sa mga nasa online po, nakasama natin. Mabuti po yung Diyos sa buhay mo. Kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, mabuti yung Diyos sa buhay mo. At karapat dapat mo siyang purihin at sambahin sa umagang ito. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. Patuloy ka namin wini-welcome, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Ikaw ang madakila, ikaw ang mapurihan, Panginoon. At maging sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy namin sa iyong nilalapit ito, Lord God. Sige po, pinatawagan po natin yung Pray for the Nation, si Ate Delma po. Sige po, tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We exalt your name, Lord, in this place. We adore you, Jesus. Kasama po nito, Panginoon, natuloy po namin inilalapit sa iyo, O God, ang aming bansang Pilipinas. You are the all-knowing God. Nakikita mo po ang lahat ng sitwasyon sa aming bansa, Panginoon. Opo, may mga times na hindi po kami aware sa mga news na nangyayari.
But then God, you are the all-knowing Father. Kikita mo po yung sitwasyon ng aming bansa, Panginoon. And Lord, naninikluhod po kami sa iyong harapan. Napatuloy niyo nga po, Panginoong, abutin ang aming bansa, O God. We do believe, Father, that the Philippines is for you, Jesus. Kaya Lord, sa oras pong ito, patuloy po namin itinataas sa iyo, O God, ang 8 pillars ng aming society, Panginoon. Ang bawat family, Lord, bawat mamamayang Pilipino, Panginoon. Abutin mo po, Lord, ang mga sitwasyon, mga problema na pinagdadaanan, O God, ng bawat pamilya ng mamamayang Pilipino. Mga depressions, anumang mga problema, Panginoon. Lord, ang lahat po ng ito ay patuloy po namin inilalagay sa iyong mga kamay, O God. We do believe, Father, that you are our sovereign God. That you are able to do great and amazing things, O Lord, in our nations, O God. Mula po sa Luzon, Visayas, and Mindanao, O Lord. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, O God, sa aming bansa. Ang iyong cross, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, naming kinikilala na kaya mo pong gawin na anumang mga problema, mga crime, mga drugs, mga at anumang mga kahirapan, Panginoon, na ginagawa ng kaaway para ang aming bansa, Panginoon, ay lalong papaghirapin. Lord, in the mighty name of Jesus, we rebuke it all, Jesus. Sa pangalan mo po, Jesus, we destroy all the works of the enemies in our nations, O God. At patuloy din po namin, Panginoon, dinadalangin sa iyo yung aming government, O Lord, mula po sa aming President, O God, sa Vice President, sa Secretary, Lord God, yung cabinet members, Lord, mga senators, O God, yung governor namin, Panginoon, down to provinces, O God, at sa pinakamababang munisipyo, Panginoon, at barangay, Panginoon, bawat officials, Lord, na magkaroon po sila ng totoong pagkatakot sa iyo, Panginoon, at kilalanin kanila bilang Panginoon at Diyos, tagapagligtas ng aming bansang Pilipinas. And Lord, salamat po, O God, dahil naniniwala kami that you are the most gracious, O God, sa aming bansa, Panginoon. You are so merciful, O God. You are so powerful, Lord, na kaya mo pong abutin ang lahat ng problema sa aming bansa, sa economic, Panginoon. Patuloy po namin itong itinataas sa iyo, O Lord. Anumang mga inflations, O God, na nangyayari sa aming bansa, yung kawalan ng trabaho, Panginoon, ng mga mamamayang Pilipino, yung mga father, O God, na nag-work hard para ma-raise up ang kanilang family, Lord. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan upang ma-provide ang pangangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon. And I also pray, Jesus, sa education, sa sports, O God, sa news and anchor, O Lord, na ginagamit, Panginoon, para patuloy na malaganap yung mga hindi magandang nangyayari, Lord. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-control nito, O Jesus. At sa lahat, Panginoon, na sumasakop sa aming bansa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng knowledge and wisdom, Jesus, para patuloy nila, Panginoon, mapangunahan ang lahat ng mamamayang Pilipino. Lalo na po, Panginoon, yung magkaroon ng totoong pagkatakot sa iyo at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming bansa, O God. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay patuloy po namin ibinabigay sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay at sa iyong trono, O God. Salamat po, Jesus. Ina-apply po namin, Panginoon, ang iyong plan sa aming panalangin nito, Panginoon, na magkakaroon po ng kasagutan, O God. Salamat po sa pangalan niyo po, Jesus. Amen and amen. Tuloy natin palakpakan ng Panginoon. Sige po, pwede na po tayong makaupo sa ating mga upuan. Sa mga nasa online po, welcome po sa ating live service po. And gusto lang din po natin acknowledge yung mga kasamahan po natin dito sa physical church. May mga bago po tayong kasama. And welcome natin si Jasmine, kasama ni Alex. Ayun, katabi ni Rosel. Ayan, welcome po natin siya. Johnny, sorry. Sino si Jasmine? Si Jasmine, ano kasi yung isa yung nakita ko. Ayan, si Janice pala. And yung katabi ni Tita Esther,
Si Marie. Ay, Marlene, binabago ko yung mga pangalan nyo. Marlene, hello po, welcome po sa ROA. Welcome back din natin si Nika. Nasaan si Nika? Ayun pala. Welcome back kay Nika, kay Ronel, kay Junel. Sino pa yung mga nakita ko? Kay Kuya Arjon, asawa ni Ate Marie. Sino pa? Si Josephine. Si Josephine. Nababago ko na talaga yung pangalan nyo, guys. Anyways, ang dami ko kasing pangalan na nasa isip. Pero welcome back. Welcome po sa mga bago. And welcome din po sa mga kasama natin sa online. Patuloy po natin na i-like, share, at mag-comment po sa live po natin para po maramdaman po namin, nakasamahan po namin kayo sa ating gawain. Amen po? Handa na ba ang lahat? Masarap po bang purihin si Lord? Karapat dapat po bang purihin ang Panginoon? Amen. Karapat dapat po. Kaya po patuloy po tayong dumako muna sa ating mga announcement bago tayo tumuloy sa ating tithes and offering. So may mga ilang announcement tayo na ipapaalala sa bawat isa po. Pwede po bang fa-flash po nung PowerPoint? Ayan. So meron po tayong mga regular services sa ating church po, no? Siyempre, unang-una Sunday worship service. Anong oras ang Sunday worship service? Ano? Ang mahalaga, nagkasabay-sabay sa 8:30. So 8:30 na po yung oras po na ating morning service. Ano po, wag po kayong maliligaw ng alas 9. Ano daw po? Oh, very good si Ate Nova, nakikinig ng mabuti. And next nga po, ayan, ang ating Disciples Night, anong oras? Tuwing kailan? Umaattend ka ba? Sa mga hindi umaattend, sabihin mo sa iyong sarili, attend na ako. Oh, sabi mo yan sa sarili mo, ha? Okay, next po. Meron after po na ating gawain, meron po tayong life class sa lahat po na mag-e-encounter. Anong lesson na yung life class? Lesson 3 na po, no? Congratulations sa ating mga encounter participant dahil lesson 3 na sila. And after po na ating service, sa lahat po ng... Count check. Ayun. Sa lahat po ng mga bago nating kasama, wag po muna kayong uuwi po, no? Meron lang po paregalo ang ROA sa inyo. May mga kakausap lang po ang mga ROA po sa inyo mamaya po, no? Sa mga nag-invite sa kanila, wag nyo na pong pauwiin ang mga bago. Okay po? Okay. Next po. Ayan, Destiny class schedules po. Identified every anong araw na kayo? Friday. Kanino pong location? Ha? Kalalola Guring po, no? Baka ibang galang po yung puntahan ninyo. Ano po? So, every Friday na po kayo, every 6 to 7 p.m. po. Okay po? And then, Servant of Grace, Sunday, 11 to 12 naman po kayo. So may 30 minutes kayong pahinga after the service. And then, yung, natagpuan, anong oras po yung natagpuan Destiny class? Ayun. So dapat alam niyo po yung may schedule niyo. Next po. Ayan. So muli po, ini-encourage po ang bawat isa na tayo po ay magkakaroon ng first fruit for year 2025. Ano ulit yung first fruit? Okay, kung ikaw ay worker, unang sahod. Kung ikaw ay nagbe-business, unang kita. Kung ikaw ay estudyante, unang baon. Ano pa? Basta yung unang natanggap po ninyo, kahit 10 piso yan yung first fruit ninyo. Okay po ba yon? Okay. So, bibigay po natin yon by January. Medyo napipiyok pa. Anyways, ayan, next po. Pledge for lot. Na-explain naman na to last week. At open for registration pa rin po tayo. So, may mga halaga naman po doon na pwede ninyong ibigay. Basta ang mahalaga po dito is your commitment na magbigay po everyday ng halaga na kaya po ninyo. Okay po, wala pong pilitan ito. Ito ay kung sino lamang po yung gustong magkaloob. Pero, baka naman sa mga official member po ng ROA, baka naman po na tayo pa yung mauna. Amen? Ay, yun na nga. Nawala na. Pagdating sa pagbibigay, nawawala tayo.
Anyway, so yan po yung Pledge for Lot. Ito po ay proyekto natin para po magkaroon tayo ng sariling lupain na ating pong pagdadausan na ating iglesia. At di rin po tayo masyadong lumaki sa ating mga gastusin. Amen? Tulungan po natin ang ating church. Next. Sponsorship for Children's Classroom. Na-explain na din to na last week, pero sa mga bago, ipapayos po natin yung tapat po ng bahay ni PAS-A para po sa classroom ng mga bata. Again, ito po ay proyekto para sa children, hindi po proyekto para kay PAS-A. Okay po? Iyon po ay para sa ikakaayos po ng lugar ng inyong mga anak. Hindi po ng ikakaayos ng buhay ni PAS-A. Okay po? Maliwanag po ba yon? Amen. Kaya we encourage every parents, especially kung doon po nagka-class yung inyong mga estudyante, na kayo po ay magbigay para sa proyektong ito. Amen po? Para ako tuloy politiko dito. Anyway, next po. Ayan, di na naman kita. So, Caroline, congratulations sa Carolina San Juan and San Jose. Napakalaki ng pondo natin, but looking forward for more sa next week po, no? So, ngayon po may pagbabago sa date natin last week. Ang magiging Caroling na po natin ay sa December 17 and 19. December 17 po sa San Isidro. Kaway-kaway sa mga taga San Isidro. Ayan, paalala sa mga carolers, mag-ipon ng lakas. Ano po, kasi madami-dami po sa San Isidro. And then, sa Webes naman po, December 19, ay sa Palapat naman po tayo. So, yung meeting place ay dito na po sa church. Sa San Isidro po, ang meeting place ay Calamaira, para hindi po tayong maligaw. Okay po? Okay, sama po tayo, masaya po yan. And mamaya na, yung Hotspot Concert. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, bumili ka na ba ng ticket? Bayad ka na ba? Baka naman. Ayan, ito po yung proyekto naman po ng worship team. At syempre, mag-i-enjoy po tayo sa kanilang pinaghandaang concert para mamaya. Anong oras? Okay, anong oras? Okay, kala ko 5 p.m. yung narinig ko. Okay, 4 p.m. po yan. So, limited, linawin lang po natin, no? Limited lamang po yung pwedeng dito sa physical church. Sino lang po yung mga nag-yes na una. Iko-confirm ng primary leaders kung sino-sino lamang po yung mga pwede na umattend mamaya sa physical. Pero meron po tayong FB group na sasalihan or isasama kayo doon ng inyong mga leader para doon nyo po mapanood yung concert. Concert. Okay po? Maliwanag? Kaya itanong mo sa leader mo, leader, pang online ba ako o pang on-site? Okay? And next. Next po ay meron tayong spiritual family class on December 22. Also, sa December 22 rin po yung deadline ng payment for Encounter. Sa lahat ng leaders and participant for Encounter, deadline is December 22 ng payment ng Encounter. And, eto po, meron pong pinapa-announce si Children Head. Registration for children naman po ito. Magkakaroon po ng bagong registration. Sound check? Ayan, magkakaroon po ng bagong registration para po sa mga anak po ninyo. Ang sabi po ni Children Head ay, ang pwede lang daw pong i-register as official member na children is yung mga nagpa-official na parents. Okay po. So kung hindi tayo official pa sa church, ay pwede kayo magpa-official sa spiritual family class muna bago sa children, bago yung anak ninyo. Okay? Maliwanag? Parents muna bago yung anak. Okay po. Pero kung kayo official member na, direkta na po tayo doon kay Children's Head. So ano na to, pwede na daw po hanggang mamaya na magpunta. Pupunta na lang daw po doon and pagre-register na daw po. Maliwanag? Okay, and last. Next po. Hindi pa pala last. Last ay, second to the last, Encounter, December 26, 27, 28 po, no? 3 days encounter. Mag-prepare na lahat ng mga participants and ministers natin. And Christmas party! Eto na nga.
Wait lang. Christmas party is on December 29, 3 p.m. Kung ang tanong nyo, merong morning service, yes, may morning service pa rin po tayo. Hiwalay po natin yung party. Open po ba to para sa lahat? Yes, open po para sa lahat. Pero ngunit, subalit datapwat, kanya-kanya tayo ng dala ng pagkain. Okay po, hindi po tayo kayang supportahan ng lahat ng church, but sa every tribe po ninyo ay maghahanda kayo ng pagkain na pagsasaluhan po ng bawat isa sa atin. Maliwanag? Anong dadalhin? And other details po, kung meron pong exchange gift and other things, i-announce na lang po ng inyong mga leaders sa inyong mga core meeting. Yun lamang. Meron pa po ba yan? Ano? Yan. Ayan, so yun po, no, nakikiusap po ang maintenance team sa bawat isa sa atin, especially sa may mga anak po na wag po tayong makalat sa ating facility, and also dun po sa ating CR. Meron po dun note na ipapaskil si Ate Myra po and basahin ng mabuti. Yun lamang at tayo po ay dumako sa tithes and offering. Kaya po tinatawagan ko na po yung mag-speak for tithes and offering, Sister Risa. Risa. Tita Risa, palapakan po natin si Lord sa buhay niya. Ngayon po dadao tayo sa tithes and offering. Hindi ko alam ba't ako nandito. Konting ano lang po, testimony. Sa pagta-tithes po kasi is, ang kadalasan po natin na iniisip is, magkukulang tayo kasi yung pera natin sapat lang, minsan ganon. Pero isa lang po masasabi ko hindi po tayo lugi pag nag-tithes po tayo sa Lord. Kasi imagine po, 7 years na po ako dito pero 7 years na walang trabaho. Kasi ex-OFW po ako nag-for good na. So yun po, sa 7 years ko dito patuloy pa rin po akong pinagpapala kasi nagpo-provide ng Lord para sa amin. Kasi isa lang naman po nagtatrabaho sa amin. So, yun lang po. Hindi tayo lugi pag nag-tithes tayo. Sige po, taas po natin yung ating mga kaloob. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy ka naming tinataas sa aming kalagitnaan. Ano man ang aming mga karumihan na nakikita mo sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo kaming linisin, O Lord, at kami humingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa mga gawain ganito at patuloy mong pinakikilala sa amin kung sino ka sa aming buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy naming tinataas sa iyo ang aming mga kaloob. Dalangin namin, O Lord, na ang mga kaloob na ito ay magamit, Panginoon, sa ikalalawak ng iyong ministeryo, Panginoon. Ito ay magamit ng tama at hindi mauuwi sa kawalan, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa mga tao na patuloy na nagbibigay ng tithes, O Lord, at patuloy na nagkakaloob sa iyong ministeryo. Alam namin, Panginoon, na hindi madali ang gawain ito, ang mga bagay na ito, Panginoon. Subalit alam namin na ikaw ang patuloy na magbibigay ng pangangailangan ng bawat isa, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw ang madakila at mataas sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Lapit na po tayo sa harapan. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Maging sa mga nasa online po, we encourage sa mga nasa online po natin, the abroad nating mga member na mag-tithes po tayo. Ayun, makipag-ugnayan po tayo sa ating ROA page or kay Finance Head, kay Pastora April. Ayan. Ayan, habang iniintay po natin na makalapit po yung bawat isa, tayo po'y dadako sa testimony ng mga nagre-encounter po. Sino pa yung hindi pa nakakapag-share, no? Ayan, hintayin lang po natin sila makapag-settle down. Welcome din pala kay Kuya, nakasama ni Ate Jen. Ano pong name nyo? Dale. Si Kuya Dale. Yan, bago rin po siya. Welcome din po. Ayan, tinatawagan ko po Ate Leslie. Ay, Ate Leslie. Ate Elsie. Binabago talaga yung pangalan, no?
binubulungan ako ni Pasem. I-share ko lang po yung na-experience ko ng re-encounter. Kasi nung encounter tayo, di ba? Nung paglabas natin, so maliyab na maliyab tayo after ng encounter. So nung mga ilang days na, nawawala na, ano, na-experience yun naman yun, no? Pero nung nag-re-encounter muli ako, bumalik sa akin lahat. Bumalik po sa akin lahat nung hindi pala dapat natin kinakalimutan si Lord kahit na kasi pag nalibang na kasi ako sa trabaho, sa buhay. Kaya yung parang nakalimutan ko na, binigay ko pala yung buhay ko kay Lord last day. Pero nung nag-encounter ako, na pinaalala sa akin ni Lord, Nak, sabi niya, di ba nag-promise ka sa akin na iaalay mo sa akin lahat. Kaya nung time na yun, talaga na-press sa akin na, Lord, sa'yo pala ako. Hindi ko pa sarili yung buhay ko. Nag-commit na pala ako sa'yo. Then, nung re-encounter, naramdaman ko talaga yung binigay niya sa akin na, yung gift po, yung gift ng healing po. Sobrang pinapasalamatan ko po yung gift na binigay sa akin, Lord, nung time na yun. Kasi, sa totoo lang po, hindi ko... Karapat-dapat pala. Sabi ko, Lord, ako po ba yung karapat-dapat mong bigyan ng gift na ganito? Pero nung time na re-encounter, binulong niya sa akin, anak, yung gift na to, ingatan mo to, gamitin mo to sa mga tao para sa pamamagitan mo, makatanggap sila ng kagalingan sa buhay nila. And thank you po, Lord. Thank you, Lord. Yun lang po. Praise God. Sino pa po sa mga student? Si Donita. Hello po. Iyak na ako. Charot. Ano po, yung before po kasi ako maging re-encounter, yung encounter po kasi kakaiba siya. Tapos, ano naman lahat. Pero yung re-encounter, being a leader, doon kasi yun. Pinakita sa akin ni Lord na responsible pala ako sa lahat ng tao na nakikilala ko. Lalo na sa pamilya ko. Na, ayun yung after ng re-encounter, na-feel ko yung responsibility ko. Yung atat na atat akong maghayo, yung hindi ako makapakali kapag wala talaga. Tapos may time talaga, sabi nga, merong time pala talaga na dito ka papahayuin ni Lord. Na hindi yung araw-araw na gusto mo na, pero hindi pa. Pero meron time na may makikilala ka na tao na kailangan talaga yung word ni Lord. Ayun. Kaya dapat, wag nating, ang tawag doon, umayon tayo kay Lord na sa buhay natin, hayaan natin siya yung mag-lead sa atin, hindi yung sarili natin. Ayun lang po. Ayan, so thank you pa sa mga testimony at sa lahat ng mga student ng Destiny Class. Tuloy-tuloy lang, marami pang ituturo si Lord sa inyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga nagpatotoo po, no? Ayan, so dahil po dyan tayo po idadako na sa mensahe po ng ating gawain po. Anong part na po tayo? Ano? Part 5. So yun po, no. Ihanda po natin ang ating sarili at patuloy po na makinig tayo sa salita ng Panginoon. Ang mahalaga po sa gawain po na ito ay makikinig ng mabuti at aalis ka sa gawain na ito na meron kang natuturan mula sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay dumako at welcome po natin ang ating pong Pastora Myrtle Garcia. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, good morning po sa ating lahat. Masaya po ako makita ang bawat isa. At natutuwa ako na ang daming bago. Praise God din po sa mga nag-invite sa kanila. Pwede po ba tumayo saglit yung mga bago? Tayo po tayo. Sige na po.
Kahit nahihiya tayo yan. And yung mga nag-invite sa kanila. Tayo din po yung mga nag-invite sa kanila. Ayan, nakakatuwa. Ayan. Meron pa iba eh, na yan tumayo. Ayun mga nasa likod. Ayan. Anyway, sige po. Salamat po. Sige po, tayo ay makakaupo na. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakaka-bless pati yung mga nag-testimony dito na nakita ko talaga kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa. Kahit na nalalayo, pero pilit niyang binabalik, no? Nakakatuwa talaga, nakaka-bless ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, itong mensahe natin, makita natin na gusto ng Lord na kahit na may mga hadlang sa buhay natin, ay makapagpatuloy pa rin tayo. Amen? Sino gusto magpatuloy? Magsabi nga ng malakas na amen. Amen. Ang message natin ngayon ay King Jesus is our banner, part 5. At ang objective nito, babasahin ko na lang para po sa mga bago nating kasama. Everyone will see God as Jehovah Nissi and banner and overcome the trials of the last days until His return. Sa Tagalog, sabay-sabay po tayo magbasa. Makita ng bawat isa ang Diyos bilang Jehovah Nissi at banner at magtagumpay sa mga pagsubok ng huling mga araw hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So ngayon sa part 5, ito yung mga makikita natin. Number 1, hanggang kailan matatapos ang mga problema at hadlang? Sino tanong mo yan sa buhay? Hanggang lakas ng amen. Hanggang kailan ba matatapos tong mga problema na to? Ayan, number 2, ano ang magiging ending ng lahat ng Amalekita sa ating buhay? Naalala natin yung mga messages na nakaraan. Ano ba yung mga Amalekita? Yun yung mga humahadlang sa atin para makapagpatuloy kay Lord. Ano kayang ending nila? Sa lahat ng kwento, merong ending. Ano kayang ending nila? Curious ba kayo? Ayan. Number 3, ano mangyayari kung mapapahadlang tayo at papanig sa mga Amalekita? Ano kaya mangyayari kung nagpaka-Amalekita ka na lang dahil ayaw mong lumaban? Doon na lang ako sa side ng kasamaan. Ano kaya mangyayari sa akin mamaya? May kita mo yan. Kung nasa Amalekita stage ka na o papunta ka na doon, may kita natin yan. And number 4, ano ang dapat nating gawin kapag may problema o nahahadlangan? Ano ba yung tamang response? Lord, ano bang gagawin ko kung nahahadlangan ako? Yan pong lahat ay pag-uusapan natin. Pero bago yon, tayo muna tayong lahat. Ayan. Meron po ako mga tanong dito. Pwede niyo po bang itanong sa inyong katabi? Nasa kaliwa. Sabihin mo nga sa nasa kaliwa mo. Naranasan mo na ba? Yung katatapos lang ng problema o tukso? Tapos may problema o tukso ulit? Oh, hintayin mo ano sagot niya. Po, nangyari yun sa kanya. O, yung nasa kanan naman. Tanong mo naman yung nasa kanan. Naranasan mo na ba? No bang sumuko? Sa tukso o problema? Dahil pakiramdam mo ay hindi mo to kayang pagtagumpayan. Ano sagot niya? Opo, lakas eh. Number 3, nasa likod naman, tsaka nasa harap, mag-usap kayong dalawa. Tanong mo, gumawa ka ba ng kasalanan na akala mo wala namang masamang bunga, pero nagkamali ka? Ano sagot? Okay. So, sa 1, 2, 3, sino ang may check? Okay. Yeah, lahat tayo, no? Lahat tayo. So, para sa atin tong message na to. Kaya tayo po ay manalangin. Sige po. Hallelujah. Salamat, Lord, na meron kang mensahe na ganito para sa amin. Para po kami ay makapagpatuloy, Panginoon, sa kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we pray na ngayong umagang to ay mabasag lahat ng mga maling kaisipan na tinanim ng kaaway. Lord, at makita namin that we are overcomers, Lord, dahil sa iyo na nasa amin. Salamat po, Holy Spirit. Ikaw po ang magturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan and let your power manifest in this place, Holy Spirit, through you, Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. Ang ating pong talata ay nasa Exodo 17:14. Naalala nyo naman, di ko na-reviewin, panoorin nyo na lang po sa YouTube channel natin, Roa Church Official, yung part 1 hanggang part 4. Kasi magsa-start na po ako sa part 5. So sa lahat ng mga may Bibles, ngayon, ilalabas po natin yung mga Bibles natin kasi marami po tayong text na babasahin. Ayan, labas po natin ng mga Bible. Pwede pong Bible app sa cellphone kung wala po tayong Bible. Sa mga wala naman dalang Bible, pwede nyo po itong gamiting reference. So, buksan po natin Exodo 17. Exodo 17:14. So, lahat po tayo magbasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3 nang magkagayoy. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito sa isang aklat bilang isang alaala at bigkasin mo kay Josue na aking lubos na aalisin ang alaala ni Amalek sa silong ng langit. Yan po yung ating key verse. Ito ay nangyari pagkatapos talunin ng Israel ang mga Amalekita. Naalala natin, yun yung message natin last week. Amen po? Amen. So ano yung matututunan natin dito? Makakakita tayo ng 3 katotohanan. Isang bad news, isang good news, isang another bad news. Okay, so unahin muna natin yung bad news. Number 1. Basahin po natin. 1, 2, 3. The fight with the enemy will last until Jesus returns. Ang pakikipaglaban kay Satanas ay mananatili hanggang sa pagbabalik ni Jesus. So nakita natin dun sa Exodus 17:14 na hindi pa inaalis ni Lord ang alaala ni Amalek o ng Amalekita. So, ibig sabihin, meron pa rin mga Amalekita. Meron pa rin silang mga kalaban. Kaya yung tanong natin kanina na hanggang kailan? Hanggang kailan matatapos ang mga problema mo? Anong sagot? Hanggang hindi pa bumabalik si Lord. Hanggang hindi pa bumabalik si Lord, nandyan pa rin ang mga pagsubok. Nandyan pa rin ang mga tukso. Meron pa ring mga Amalekita. Ito ay katotohanan na dapat nating tanggapin. Kasi pag hindi mo to tanggap, lagi ka na lang magrereklamo. Pag hindi mo to tanggap, magdududa ka kay Lord. Pag hindi mo to tanggap, gusto mo puro blessing, tas magtataka ka, bakit may pagsubok ako? Bakit may problema ako? Kung kailan ako nag-church, tsaka ako nagka-problema. Diba? Yung mga ganyan tanong, nakukuha nating magalit kay Lord. Kasi hindi natin alam yung katotohanan na ang Amalekita, hanggat hindi bumabalik si Lord, ay nandyan pa rin. Hindi tayo titigilan. Kaya kailangan mong maging matapang. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong lumaban. Hindi sagot ang pag-atras, hindi sagot ang magdrama, hindi sagot ang uminom. Di ba po, hindi sagot ang magreklamo kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Ang kailangan mong gawin ay lumaban. Amen. Yan na po ang mga Kristiyano sa huling araw. Hindi pwedeng pabebe ang mga Kristiyano, hindi pwedeng feeling baby lagi. Di ba po? Kailangan nating mag-mature, kailangan nating mag-grow, kailangan nating gawin kung ano yung mga utos ni Lord kung gusto nating manalo sa laban natin. Wala kang choice. Isipin mo, may kalaban sa harap mo. Anong gagawin mo? Ayoko na. Ganun na lang ba? Paano mo matatalo yun? Amen? Kailangan mong matutong lumaban. Kailangan mong maging matapang na harapin ang mga pagsubok, mga problema, mga tukso. Amen po? Amen. Ayan. So, malinaw yun sa atin. Next, may good news naman. Ano naman yung good news? Ano mangyayari? Basahin muna natin. Meron pala tayong reference verse sa Matthew 13:24. Matthew 13, mahaba to, 24 hanggang 30. Okay po. Sino nakakita na sa Bible niya? Magsabi nga po ng amen. Ay, taas nga po yung kamay. Sino nakakita na sa Bible niya? Taas po yung kamay kasi magre-request po ako ng magbabasa. Tagalog po. Wala Rose Ann, halika na. Sige. Day off ni Rose Ann, yes. Pahinga si Rose Ann sa children ngayon.
Pakibasa nga po. O sige, dyan na lang. Pero sa mga may hawak ng Bible, basahin niyo po sa Bible niyo. Ano po? Amen. Baka sabihin niyo, gawa-gawa lang tayo ni Pastora. Di naman yun yung nakalagay dyan. Hindi po. Basahin niyo po sa Bible niyo. Game 1, 2, 3. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Hindi po ba mabubuting binhi lamang ang hinihasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo?" Sinabi ng may-ari, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo?" Sumagot siya, "Huwag, baka mabunot din ninyo ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihin. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega." Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Rose Ann. Hanggang dito, sabi niya, pahinga nga ako pase. Hindi, ayan. Okay, so ano yung nakita natin doon? Mayroong nagtanim, may naghasik, tumutubo yung trigo, pero may tumubong damo. Anong sabi doon sa damo? Bubunutin po ba? Hindi. Hindi po. Sabay silang tutubo dahil baka mabunot ang trigo. So, sino yan? Sino yung mga trigo? Yan yung mga mananampalataya. Okay, ikaw ba yon? Amen. Ang kinin natin, no? Amen. Lakasan mo naman amen mo. Maniwala ka naman sa sarili mo na lumalaban naman yun siya kahit papano. I believe you, trigo ka, self. Ayan. Okay, sino naman sa inyo ang may mga masasamang damo sa buhay? Masasamang damo na nakapaligid sa'yo. Sino may mga masasamang damo sa bahay? Ayan. Sino yon? Sino may mga masasamang damo sa school? O sa work? May masasamang damo? Ayan. Okay. So, bakit ganun sila? Sino sa inyo na, "Lord, parang awa nyo na, baguhin nyo na po itong taong to." Please lang po. Ayan. Maganda naman yon. Pero still, may free will kasi tayo. Maganda pinagpe-pray natin, sana nakikinig yung pinagpe-pray natin. Pero desisyon niya pa rin kung magpapakasamang damo siya o magpapakatrigo siya. Pero tayo, we must understand na hinahayaan ni Lord ang masasamang damo sa ating buhay. May tinuturo kasi siya sa atin. Na iba't iba, pwedeng tinuturuan niya tayong maging mas mapagmahal, mas matatag, mas matured. Nilalapit niya tayo kay Lord para, alam mo yun, pag wala ka talagang choice kundi lumapit kay Lord. Lord, ang sakit. Di ba? Wala kang choice kundi lumapit, maging closer kay Lord para maging okay ka eh. Di ba? Somehow, nagiging mas malapit tayo kay Lord. Pero kailangan mong tanggapin, hindi solusyon ang maghiwalay. Nandyan po ba yung mga may asawa at may anak na? At nagsasabi, "Pastora, pwede ba? Gusto ko na po makipaghiwalay." Hindi po yan ang solusyon. Sa mga kabataan, hindi solusyon ang maglayas. Lalayas, aalis sa bahay. Kasi sa bahay, ganito sa amin lalayas na lang ako. Diba? O kaya sa church, kasi sa church ganito, mag-iibang church na lang ako. Hindi po yun ang solusyon. Mag-iibang school, mag-iibang work. Alam nyo, sabi nga sa message sa ministry, ayan pasok natin yung ministry message. Ulit-ulit ka lang, pupunta ka ng ibang church. Ganon din yung may experience mo. Pupunta ka ng ibang trabaho, ganon din may experience mo. Magpapalit ka ng school, magpapalit ka ng course. Ganon din may experience mo, papalit ka ng asawa. Ganon din may experience mo. Diba? Papalit ka ng nanang magulang. Magpapalit ka ng leader.
Ganon din may experience mo kasi tinuturuan tayo ni Lord. Hindi sila ang may problema. Tayo yung dinodraw ni Lord palapit sa Kanya. Amen. Love tayo ni Lord. Amen po. Kaya nga sabi dun sa ministry message natin, dapat daw hindi natin tinatanong na, Lord, bakit ko to pinagdadaanan? Ang dapat na tanong natin, Lord, ano yung makukuha ko sa pinagdadaanan ko? Yan yung dapat na tanong natin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtanong kung bakit. Matutunan mo na lang yung tinuturo ni Lord sa'yo. Amen? Amen po. Sino umaamin na habang dumadaan siya sa, lumalago siya, tapos lumalago din yung masamang damo. Pero kapag kumakapit ka kay Lord, nagmamature ka. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord sa mga taong pinagmamature niya. Sabi siguro ng Lord sa inyo, I'm so proud of you. Gagawin sa trigo, ano yung natutunan natin na mangyayari sa trigo? Ipapaani ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. Nasaan ba yung bodega ni Lord? Nasa langit. Diba? So pag nalampasan mo yan, sa langit ka pupunta. Amen. Eh kung yung mga masasamang damo, anong gagawin? Susunugin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakatrigo ka na. Habang may pagkakataon pa. Amen. Ayan. Okay, good news. Ito naman yung good news. Yung bad news kanina. Ito naman yung good news. Sabay-sabay po tayo magbasa. 1, 2, 3. God promised to destroy Satan and the devils forever. Sino gusto niyan? Amen. Nangako ang Diyos na lilipulin niya si Satanas at ang kanyang kampon magpakailanman. Hindi habang buhay ang pakikipaglaban. May ending. At tatalunin sila ng Panginoon. Amen. Sa Revelations, tignan po natin, Revelations 19:20, tsaka Revelations 20 verse 10. Ayan, punta tayo sa Revelations. Nasaan po ang Revelations? Pahayag, Apokalipsis, nasaan? Dulong-dulo po. Ayan, sige makibuklat po tayo sa Bible. At sa mga walang Bible, magbasa po tayo dito. Dito naman ako sa kabila. Sinong pwedeng makatulong magbasa? Ate Delma, ganda ng ngiti sa akin. So, sige, Ate Delma. Pahayag na 19:20, ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginagamit niya upang dayain ang mga taong ay tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asopre. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asopre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Ayan. Thank you po. Nabasa din po natin sa ating Bible. Amen po. Amen. Ano daw mangyayari? Good news. Good news ito. Bakit? Kasi yung mga spirits na nagpahirap sa atin ay meron ding hangganan at sila ay itatapon sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Lord, hanggang kailan mo ba ako ipagtatanggol? 'Di ba? Hanggang kailan po ba itong laban na to? Huwag kayong mag-alala dahil matatalo sila sa huli. At sila ay itatapon sa lawa ng apoy. Kasama na po ang mga bulaang propeta, lahat ng mga tagasunod ni Satanas. Doon po sila. Yun ang ending nila. Ayan. Parang di kayong masaya. Ayan. Inuulit ko lahat. Ano ba yung mga amalikita nyo sa buhay? Sige nga, bigay nyo sa akin. Ano po? Ano yung mga hadlang sa inyo? Ano daw? Asawa? Wag naman. Asawa pala. Biyanan daw, biyanan. Okay. So, panalangin natin. Asawa talaga. Ang daming nag-agree. Kala ko joke lang, pero ang daming nag-agree. Ayan. Oh, biyanan naman yung iba. Okay. Ha?
Kaya ano yung makikita nyo? O sige, pagpalagay na natin si asawa, si biyanan, sino pa? O sige, labas nyo yung sama ng loob nyo. Kapitbahay, ano pa? Pamangkin. Mga ano? Oo, sige. Ayan. Okay, so, ano yung makikita natin dito sa verses natin? Meron silang ending. Kawawa naman sila. Kaya ngayon, pagtiyagaan mo muna. Pagtiyagaan mo. Try mo talaga silang i-reach out. Ito na po, paano tayo, mas palawakin po natin yung pag-unawa natin kasi may pagkakataon pa sila. Di ba po? So, nakakalungkot naman. Siyempre, ayaw naman natin silang mapunta sa impyerno. Kahit ganun sila kasama sa atin. Kahit lagi nila tayo sinasaktan. Di ba? Pero ayaw natin silang mapunta sa impyerno. Amen po? Kaya habang may pagkakataon pa, patuloy natin silang i-reach out through the word and through our testimony din. Amen? Amen po. So, nakakatuwa lang kasi at the end of it all, kanina nung umaawit tayo ng ano ba yung title nun? I adore. Di ba? Yung worship natin. Talagang nakikita ko kung gaano kalaki si Lord. At nakita ko na lahat ng mga mukhang malalakas dito sa mundo ay wala compare sa Kanya. Di ba? Yung bisyo, parang ang lakas-lakas niya, hindi ka makaalis. Di ba? Ano pa ba yung mga katamaran? Gustong-gusto mo makasunod kay Lord, lagi kang tinatamad, laging may mga hadlang. Lahat ng yun, yung media, yung napakalakas na influence ng kasamaan, influence ng tukso, lahat ng yun ay tatalunin niya. Amen? Sa huling-huli, na tayo'y titira sa langit na wala nang makahahadlang pa sa atin na masamba si Lord. Amen? Kaya pag nasa langit na tayo, wala nang hadlang, wala nang tukso, wala nang kasalanan, wala nang problema, wala nang pagsubok. Sino gusto nun? Amen! That will happen. Dahil nakalagay siya sa Bible, ito yung pangako ni Lord. Darating yung time na yun na mawawala na lahat ng yun. Amen? At yun yung panghawakan natin. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, panghawakan mo yan. May katapusan din ang kasamaan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Number 3, ito pa, another bad news. Ano yung another bad news na nakita natin? All the followers of Satan and the devils will also be destroyed. Nakita natin sa verse kanina, di ba? Balikan nga po natin yung pahayag 19Gs. Ano yung nakalagay doon? Magkakasama sila, parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. So lahat ng sumusunod kay Satanas ay parurusahan kasama ni Satanas. This is a wake-up call po sa atin. Ano po? Kasi yung Christianity, hindi po tayo maliligtas ng Christianity. Hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Ano yung tinutukoy ko? Hindi tayo maliligtas ng pag-attend dito. Hindi tayo maliligtas ng pagkakabalasik. Though those will help us. Pero kung mamumuhay pa rin tayo sa sarili natin, si Satanas pa rin ang Diyos natin. Siya pa rin ang sinusunod natin. Paglabas natin sa mga gawain na ito, iisa lang ang pupuntahan natin. Kung nasan si Satanas, dun tayo. Wow, kay Tatay Toto. Gawa na siya. Di ba po? So, tingnan po natin yun. Araw-araw may laban. Tama po ba? Isipin niyo po to, araw-araw, kung sino sinusunod mo. Paggising mo pa lang sa umaga, sino sinusunod mo? Sabi ni Lord, magbasa ka ng Bible. Sabi ng kaaway, matulog ka pa. Diba? Pagising pa lang sa umaga. O, may sinabi si nanay, ang lakas ng boses ni nanay. Sabi ni Lord, tumahimik ka. Sabi ng kaaway, sumagot ka. Sino sinusunod natin? Tama po. Nag-message si leader, nasan na yung Kumu tickets? Hindi ba kayo nagbabayad, di ba? Asa na yung balasik score nyo? Sabi ni Lord, mag-reply ka. Sabi ng kaaway, isin mo lang. Sino sinusunod natin?
Di ba po? May nag-alok sa'yo ng yosi, may nag-alok ng inom. Sino yung sinusunod natin? Magalit ka, manahimik ka, every day, every day. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I die daily. Araw-araw siyang namamatay sa sarili niya. Amen? Kasi kung sino yung sinusunod mo, susunod ka rin sa ending niya. Diba? So halimbawa, sample lang po, Ate Elsie, ako na lang si Satanas, ano? Si Josephine, yes! Welcome back, halika. Ayan. Tsaka si Micah. Okay, si Micah si Lord, kasi naka-white hair siya, yes. By the way, sa mga bashers ko, masaya na kayo. Nagpa-block na ako ng buhok para sa inyo. Love ko kayo. Anyway, so dito po tayo, doon tayo, si Josephine nandito. Ayan, okay. So, si Josephine, ito si God, ito ako si Satan. Ayan, palit tayo. Okay. Si Josephine, tsaka si Ate Elsie, lagi araw-araw may choice sila. Sino susundin nila? Amen? Nakikita po natin. Pwedeng, halimbawa, si Josephine, lagi niyang sinusunod si Lord. Lagi niyang sinusunod. Yes. Kahit na mahirap para sa kanya, kahit ang daming amalikita sa buhay niya, sinisikap niya pa rin sumunod kay Lord. So anong ending niya? Kung nasan si Lord, ano ba yung ending ni Jesus Christ? Siya yung maghahari. Amen? Siya yung magiging King of Kings and Lord of Lords. Lahat yuyuko sa Kanya. Siya yung magiging hari nating lahat. He will reign forever and ever. Amen? Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. So kung nasan si Jesus Christ, nandun si Josephine. Kasama ni Jesus Christ na nagre-reign with Jesus. Amen po? Amen. Ito sample lang, Ate Elsie. Of course, hindi ito mangyayari. 'Di ba? Halimbawa lang, para makita mo. Nagigigil ako. Para makita mo kasi minsan, nagiging engot tayo in life. Alam mo yun, na parang, go with the flow lang. Sige lang, akala natin walang katapusan yung ganong sistema natin. Akala natin, yung ending natin, magiging masaya pa rin tayo. Hindi po, para makita mo. So ako si Satanas, bulong ako ng bulong sa kanya. Lahat ng sinasabi ko, ginagawa niya. So ano mangyayari? Ano yung ending ko? Sa impyerno ko. So sinong kasama ko? Si Ate Elsie. Dahil sinusunod niya ako, magsasama kami habang buhay. Diba? Tama po, nakita niyo po, kung sino yung sinusunod mo, yun ang makakasama mo habang buhay. Amen. Sino gusto maging kagaya ni Ate Josephine? Amen. At si Ate Elsie ay hindi magiging ganon. Amen. Sige po tayo ay makakaupo na. Salamat sa inyong lahat. I pray na makita nyo yun every day. Magkaroon ka ng tamang master. Sino master ng buhay mo? Si Jesus Christ dapat. Amen po. Amen. Ayan, at ano pa po yung kasunod natin? Ayan, tingnan niyo po ito. Ikalawang Pedro 2:4. Sige po, lahat tayo ay magbasa. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, tinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila. Kung hindi, nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Sa susunod na talata, verse 6, hinatulan din ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora dahil sa kasamaan nila at sinunog ang mga to para ipakita ang mangyayari sa masasama. Verse 7, pero iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao, at habang naninirahan doon si Lot, araw-araw niyang nasaksihan ang masasama nilang gawain at labis na naghihirap ang kalooban niya. Verse 9 and 10, kaya makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo na ang mga sumusunod
O, pakisabay-sabay nga po ito sa mga hindi pa nakikibasa. Pakibasa yung huling-huli. Parurusahan niya. 1, 2, 3. Parurusahan niya, lalo na ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano yung makikita natin dito? Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay matuwid. Pag gumagawa ka ng kasalanan, pag gumagawa ka ng kasamaan, may parusa ka. Hindi natin pwedeng sabihin na mabait ang Diyos. Hindi niya ako parurusahan. Sino ba dito mga magulang po? Taas nga po kamay. Amen. Ayan. Sino po sa inyo nagpaparusa sa mga batang makukulit at pasaway? Amen. Ibig sabihin ba nun, hindi ka na mabait? Mabait ka pa din. Pero kailangan nating itama. Diba? Hindi mo yun ginagawa dahil hindi mo sila mahal. Mahal mo sila, kaya mo nga yun ginagawa. Amen po. Ganon din ang Diyos natin. Kung ganon nga yung mga tao sa lupa, paano pa yung Diyos? Siya ay matuwid. Di ba po? Kaya niya nagawang ibigay ang kanyang kaisa isang anak, si Jesus Christ, dahil sa katuwiran niya. Kailangan may mamatay. Hindi pwedeng lahat ng nagkakasala, sorry Lord, punta ka na sa langit kahit di ka nagbabago. Di ba po? Kaya si Jesus Christ namatay para makaalis tayo sa kasalanan, para bigyan tayo ng kapangyarihan na makapagpatuloy sa kabanalan. Amen po? Amen. So ganun po ang ating Diyos, siya ay matuwid. Bakit natin ito pinag-usapan? Para makita mo, walang favoritism si Lord. Kahit ako, pastora ako, kung nabubuhay ako sa kasamaan, pwede akong masunog sa impyerno. Walang favorite si Lord. Huwag mo sabihin favorite ka niya. Hindi. Amen po. Sa story na yan, ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Ano nangyari? Sinunog niya. Sino natira? Si Lot. Kasi matuwid si Lot. Di ba po? Sa Noah, sa kwento ni Noah, ano nangyari? Nalunod ang lahat except kay Noah at sa family niya dahil matuwid sila. Matuwid siya. Nakita po natin yon, matuwid ang ating Diyos. Matuwid siya. Ang maganda naman doon, pag nakikita niyang namumuhay ka ng matuwid, ililigtas ka niya. Amen? Sino gustong iligtas ni Lord? Amen. Magpatuloy ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka sa pagiging matuwid. Amen. Ito yung mga lies of the enemy na binabasag ng ating truth. Number 1, a Christian life is a life without battles. Ito po ang ating itatama. Sabi nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Woo! Masayang tunay. Masayang tunay. Hindi po. Oh yes, masaya, of course, because of Jesus Christ. Pero yung battle nandun pa din. Amen? Amen? So I pray na mula pa kanina, nakikita natin yon, talagang magpapatuloy ang laban hanggang sa huli. Amen. Amen po. Tanggap mo na ba yon? Parang hindi pa. Tingnan mo nga sa mata yung katabi mo. Tanggap mo na ba yon? Warrior tayo hanggang huli. Amen? Number 2, the enemy is undefeatable. Ito naman, pinakita ng Lord, ang kalaban ay hindi matatalo, pero nakita natin kung gaano kalakas yung Diyos natin. In the ending, siya yung winner. Amen? Amen. At number 3, God will not destroy the wicked. Ito rin yung binabasag ni Lord sa atin. Kala natin, favorite tayo ni Lord. Hindi po. Lilipuli ng Diyos ang lahat ng masasama. Okay po? Ayan, sige po, picturean niyo po ang ating, ayan, parang ano yan parang buhay na buhay sa atin na hindi tayo madideceive nito. Amen? So ano yung ating application? Huwag maging Amalekita. Kasi nakakatuksong maging Amalekita na lang. Di ba? Tama ba? So sige nga, amin tayo, aamin. Pag dumadaan ng problema, ano ang ating ginagawa? Nagpapaka-Israelita ba tayo o nagpapaka-Amalekita? Amalekita. Ano yung ginagawa nyo? Ano po? Ano daw? Puro reklamo. Ano pa? Ano daw? Tinatambayan ang problema. Ano yun? Tumutoma.
Tumutuma, di ba? Parang, kasi ayaw nating lumaban eh. Sige na nga. Doon na lang ako sa kalaban. Sige na nga. Di ba nagiging ganun tayo? Pero hindi po. Kawawa ka sa ending. Amen? Amen po. Huwag tayong maging Amalekita. Huwag tayong magpadala sa tukso. Amen po. Sa number 1 sa pamilya. Ayan. Huwag tayong, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang Amalekita sa bahay. Ikaw pa'y pasimuno eh. Ikaw pa'y pinagmumula ng away sa inyo. Di ba? Tama ba? Wag na. Tapusin na natin yan. Magpakabait na po tayo. Amen po. Amen. Ano pa? Sa school. Sino sa school? Sino nagpapasimuno ng kalokohan sa school? Sa mga nag-aaral. Aminado siya. Ikaw pa pasimuno, di ba? Kaya nagagalit si teacher. Ikaw pa nagsisimula ng mga kung ano-ano. Ano pa? Sa trabaho. Sino mga nagtatrabaho dyan? Huwag magpaka-Amalekita. Ikaw pa nag-aaya. Uy, Friday ngayon. Ikaw pa nag-aaya. Friday night, di ba? Ano pa ba? Sa mga magkakaibigan, ikaw pa talaga nag-aaya sa inuman. Ikaw pa nagbabayad ng iinumin nyo. Di ba po? Hindi po ganun, ano? Huwag tayong ganun. Ano pa? Sa negosyo, ganyan. Huwag tayong mandaya. Ganito gagawin natin. Dayain na lang natin. Dayain na lang natin yung boss natin. Dayain na lang natin yung kliyente natin. Hindi po ganun. Amen po ba? Sa core group at church, ikaw pa yung nag-aaya, huwag tayong umattend. Mag-online na lang tayo. Mag-online na lang tayo, di ba? Ano pa? Huwag na tayong mag-ministry. Naiintindihan naman nila yon. Naiintindihan naman nila Pas M kasi marami tayong ginagawa. Sabi nga, matuwid si Lord. Oo, mapapatawag ka't mapapatawag. Kahit gano'ng kabait ang ating mga leaders. Di ba po? Amen. Ayan na po yung ating ending. Next, ano po yung nakalagay? Mananatili ang, sabay-sabay po tayo magbasa. 1, 2, 3. Mananatili ang laban hanggang sa wakas. Ngunit, ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay siguradong panalo na. Amen. Amen. Sige po, tayo lahat ay tumayo bago tayo altar call. Kasi po yung altar call natin ay praising. Praising tayo. Kaya tayo muna ay humingi ng tawad sa Panginoon kung nagpapaamalekita. Nagpapaka-amalekita tayo sa tuwing dumadaan tayo ng pagsubok. Sige po, lahat tayo yumuko at manalangin. Personally, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Ayan, kung nagiging mali yung pagtugon natin sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga hadlang, patawarin niyo po ako, Panginoon, kung ito yung ginagawa ko, imbis na sumunod ako sa iyo. Sorry po, Lord. Patawarin niyo po ako. Hugasan niyo po ako na inyong banal na dugo. Yes, oh Lord. Salamat po na pinapakita mo po na gusto mo na magtagumpay ako. Sige, ngayon naman magpasalamat ka kay Lord na pinakita niya sa iyo ngayong umagang to na gusto niya na magtagumpay ka dyan, specific sa pinagdadaanan mo ngayon at sa mga darating pa. Ngayon, tignan mo yung buhay mo, yung journey mo sa buhay mo. Para kang, para kang Mario. Alam niyo yun? Ang daming mga, yung mga dumadaang kalaban. Ganyan ang buhay mo hanggang sa pagbabalik ni Lord. Buti na lang may mga mushroom na pinapadala si Lord. May mga powers, di ba, na mga fire na binibigay si Lord para manalo tayo. Sige, mag-thank you ka ngayon kay Lord. Thank you, Lord, na alam kong kahit marami pa akong kakaharapin, pero alam ko may mga ibibigay ka para magtagumpay ako. Hanggat pinipili ko na maging Israelita na nakikipaglaban para sa iyo. Salamat, Lord, ngayon pa lang sa mga mushrooms, sa mga fire, Lord. Salamat, Lord, ngayon pa lang sa mga provision mo, Panginoon. Salamat, Lord, ngayon pa lang sa mga
kapangyarihang ibibigay mo para magtagumpay ako. Sa mga taong gagamitin mo, Panginoon, para magtagumpay ako. Sa mga miracle, mga himala na gagawin mo sa buhay ko para magtagumpay ako. Ngayon pa lang, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat din po na ikaw ay Diyos na hindi natatalo. Salamat, Lord, na may pangako ka na sa huli, kapag ikaw ang pinili namin, kami ay tagumpay na. And Lord, I pray sa bawat isa. Sige po, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? I pray, Lord, maging sa akin, Panginoon, na mapili ka namin araw-araw, Lord, hanggang sa pagbabalik mo. Hallelujah. Piliin namin sumunod sa'yo. Ikaw yung maging master namin, Jesus Christ. Because we know you are the King of Kings and Lord of Lords. We know, Lord God, na ikaw ang hari forever, Panginoon. Hallelujah. We know and we believe, oh God, hallelujah, na sa'yo ang kaharian ng Diyos, ang langit at ang lupa magpakailanman. We believe in that, oh God. Hallelujah. We believe in you, Jesus Christ. Hallelujah. At salamat, Lord, na dadalhin mo kami sa langit hanggat nagpapatuloy kami sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon yung awit po natin, sabi ko nga sa inyo, praising siya. Kasi gusto ko mabuhay yung faith sa atin tungkol kay Lord. Gusto ko kasi yung word na undefeatable. Andyan kasi yon, kaya yan na niline up ko. Ano yung unang verse natin? Sino nakakaalam ng breakthrough? You are the undefeated one. Naniniwala kayo na si Jesus Christ ay undefeated? Amen! Naniniwala ba kayo na si Jesus ang ating light and ang ating salvation? Amen! Ano po yung nakalagay sa next? When the wicked, my enemies and my foes. Sabi dito, kahit daw yung mga masasamang damo, yung mga kaaway mo, ay ano yung next? The enemies and my foes came upon me to eat up my flesh. Ano mangyayari sa kanila? Magkakanta pa sila at malalaglag sila. Amen! Ganyan ang mangyayari sa atin. So sige pa, awitin natin ito with faith. Amen! My light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the Diyos ang pinangako niya sa atin. So kahit hindi niyo po alam, ini-encourage ko lang po kayo na pumalakpak. Ayan, kasi po pag pumapalakpak tayo, pinapakita natin, Lord, yung tiwala ko nasa iyo. Kahit di ko alam yung lyrics, alam ko na, ikaw, Lord, yan makakasagot sa lahat ng pinagdadaanan ko. Amen! Sige po, awitin natin sa lahat ng nakakabasa, kung sumabay. You are the undefeated one. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Woo! Omnipotent, almighty, defender, my victory,
Gawin mo panalangin to. I really don't know what to do. I look to you. Yes, Lord. I believe. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Sige po, tuloy lang natin. God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do. Ano gagawin mo? Breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you. Breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah! Ngayong oras po na to, sa lahat ng gustong magtagumpay, in-invite ko po kayo na lumapit sa harapan and the leaders will pray for you po. Sige po, lapit lang po tayo sa harap. Hingal pa yun. At ipagpe-pray po tayo ng leaders. Sige po mga primary and annex, pag-pray po natin sila. Ano man yung mga malikita na pinagdadaanan nila ay mapagtagumpayan nila. Yes, victory po, victory. Let's pray for victory sa kanilang buhay. Primary and annex po. Lahat na rin po ng D-group leaders na nandito kaninang 8:30. Yes, meron po tayong online. Hello po sa mga nasa online. Someone will pray for you po. Abangan niyo lang po. Sa nasa church, lahat ng D-group annex, you can pray for them po. Praise, check. Sige po sa lahat po ng mga nasa online, tayo po ay manalangin. Pagpapray ko po kayo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo po, Panginoon, Lord God, na kami po, Panginoon, ay mayroong katagumpayan. Patuloy ko po sa hindi nadalangin lahat po ng mga nanonood sa online, Panginoon, sa anuman po sila naroon, Lord God. I pray, Panginoon, yung victorious life, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong kalakasan, Panginoon, sa pamamagitan po, Lord God, ng ginawa mo sa krus, Panginoon. I declare po yung spirit of a conqueror, Panginoon, sa lahat po ng mga problema na pinagdaraanan, mga pagsubok na pinagdaraanan po ng bawat isa, Lord God. I pray po lahat ng ito ay ma-overcome, Panginoon. Ikaw po yung magbigay ng strength sa kanila. Ikaw magbigay ng katapangan, ng lakas ng loob sa lahat ng mga nanonood ng online, Panginoon.
At ang lahat po, Lord God, ng kanilang mga pinagdaraanan sa buhay, Lord God, ay mapapagtagumpayan. At ang lahat po ng kapurihan, Panginoon, ay mababalik sa iyo lamang, Lord God. Patuloy mo pong i-bless yung mga taong ito, Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Sa lahat po ng kanilang pagdaraanan, Lord God, ay makita po nila, Panginoon, na ikaw ang willing na tumutulong sa kanila, Panginoon, upang sila ay magtagumpay, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ipakahanda lang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Salamat, Lord, sa mga buhay na handang sumunod sa iyo at magpasako. Ayan, so sa oras na ito po ay time of testimony naman. So, siguro ngayon, let's make it na more on declaration. Ayan, declare natin na yung mga humahadlang sa atin ay this time, mapagtatagumpayan na natin. Amen po. Sino po gustong mauna? Raymar. Ayan, ganda ng ngiti ni Raymar eh. Gusto ko lang po i-testimony yung pagsubok na dumadaan sa buhay ko, yung mga kaibigan kong inaaya ko sa inuman. Nadadala ko sila sa church. Tapos yung mga kinalimutan ako dahil di ako nakakasama sa paglalaro ng ML sa tournament. Nasali ko sa San Jose tournament ng ML. Hindi na ako sumali kasi sabi ko, yung buhay na may Panginoon yung tatakin ko. Ayokong nag-encounter ako kasi yung buhay ko dati, paulit-ulit lang. Umiikot lang ako sa may online game sa may tournament. Tapos kami napupunta. Tapos nung pinili ko si Lord, parang may patutunguhan na yung buhay ko. Tapos yung hindi na ako umiinom, nawala na rin yung bisyo ko ng pagbe-vape. Nalampasan ko na yun. Kahit inaaya nila ako na uminom ako, hindi na nila talaga ako napipilo. Yun lang po. Praise God. Ayan, so lakas. Ayan. Sige po, anyone pa po habang may time tayo? Ayan, Armaine. Ako po, I declare sa buhay ko, katulad ng prayer ni Ate Krisha, na hindi po ako magsasettle sa earthly things, sa world. Pero mas gustuhin ko po yung sumunod kay Lord. Yun po. Okay naman. O, kayo naman daw. Next po. Dali, konti lang yung time natin po. Alam mo po yung Amalekita sa buhay ko. Yan, gusto ko lang pong i-declare yung goodness ni God, yung faithfulness niya sa buhay ko. And yung Amalekita na mayroon ako, alam ko na break na yun, na-break na because of the blood of Jesus. Sa family, sa ministry. God sa iyo ang lahat ng papuri. Amen. Thank you, Ate Delman. Thank you, Lord. Next po, next. Ayan. Sino pa? Ayan. Ako ay declare po na madami man dumating na pagsubok pa na mas lalo pa akong patatagin ni Lord at malampasan to at sa Kanya talaga ako sumunod at hindi na yung sa sarili ko lang kaparaanan kundi sa way na ni Lord at I pray ng strength pa and gayon din po sa bawat isa na marami pang pinagdadaanan. Yun. Di naman po yun mawawala. Thank you Lord kasi Ikaw yung nagiging strength namin sa mga pagsubok namin. Thank you, Lord. Sa mga nasa online, pwede rin pala kayong mag-comments. More pa po. Meron pa? Ayan. Ayun, Tita Neng. Sorry. Ayan, sorry mo ya. Pagtas ni Tita Neng. Sige, may time pa tayo. Hallelujah. Ngayong umaga, na-receive ko talaga yung breakthrough. Sa discipleship, mga anak na ako ng mga anak. Jesus name. Sa spiritual,
parang na-receive ko na. Kaya lang yung mga nagiging anak ko, mga senior na. Hallelujah. Pero I just received it this morning na magkakaroon ako ng breakthrough sa discipleship. Amen. Ano po, sa akin kasi, naging ano ko yung buhay ko sa mensahe na to. Na masama po talaga akong damo. Hindi yung, ayun, mga kasama ko mga sasamang damo dyan. Sineshare, hindi ko inaano. Nakita nila sa buhay ko na si Jesus yung Panginoon ko. Gusto na rin laging maging Panginoon si Jesus Christ. Kaya, sa ano, natutuwa ako sa barkada ko, si Rhea, yan. Kaming dalawa pinakamasamang damo niyan. Pero, ngayon, andito kami sa church. At mag-encounter po siya. Tsaka sa mga tropa ko, sila, yung mga dating masasamang damo dyan. Alam ko, nag-decide din sila na humiwalay sa pagiging masamang damo. At magiging, inspiration sa iba na maging trigo. At makita po ng lahat na si Jesus yung Panginoon namin. Amen. Nakaka-bless yung testimony ni Moy. Oo, nababless ako kasi wala lang siya, ang ginawa niya lang, sumunod lang siya kay Jesus. Alam ko nung time na yun, Moy, parang nag-decide ka lang basta, di ba? Parang hindi ka naman fina-follow up or anything. Basta sumunod ka lang. Alam, parang sa panaginip ba yun nagsimula? Basta gano'n, di ba? Nag-decide lang siya. Sumunod lang siya. Hindi niya in-expect na eto na ngayon, yung family niya, si Ate Che, yung kanyang mga kaibigan. Sumunod lang siya. So, nakaka-inspire yung kanyang kwento sa atin na once na sinunod natin si Jesus Christ, everything else will follow. Lahat ng mga mahal natin sa buhay will follow. Amen? Naghahanap lang pala sila ng someone na tatayo, na susunod kay Jesus, at sila rin ay susunod na. So, I pray na mangyari yung kanyang testimony sa ating lahat. Amen po? Amen! So, sige po, dahil dyan, dito na po natatapos ang ating gawain. Tayo po ay tumayo at tanggapin ang benediction ni Lord. By the way po, meron po tayong kumu mamaya. Ito po ay concert. May tickets po ito. So, private group ito sa mga nasa online and sa church natin. Makipag-coordinate na lang tayo sa mga leaders natin. Amen po? Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesu Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Po, kahit magkano lang po yan, pero mag-dedicate po kayo, kanwari kahit 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, weekly ganyan, 50 kung ano po yung kakayanan po ninyo, mag-register lamang po kay Rose Ann sa likod. Ayan, okay, yun lang po. Ayan, picture muna po tayo bago umuwi. Picture! God bless po sa mga nasa online.